Magandang gabi, Dabarkads! Welcome back po dito sa aking channel, Gandara SRU. Andito na naman nga po ako para maghatid sa inyo ng mga bagong update patungkol po sa TV Chase, sa Itbulaga at sa Legit Dabarkads. Kaya naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe, i-click nyo lang po yung subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo always sa mga nilalabas nating balita. Anyway, ang ating pong mainit na pag-uusapan sa gabing ito ay pumapatungkol po sa tahanang pinakamasaya na pinag-iisipan na raw isara dahil wala ng kita. Oh, grabe, ang chika. So, kailan naman daw? Charis. Anyway, ganon na siguro kabigat din ang financial problem ng Tape Inc. para mabalita po na ganito. Ka-Legit Dabarkads. Kasi kung totoo naman na malakas ang kanilang kita, like sinasabi ng mga tape defenders na hindi nalulugi ang tape, marami silang commercials. Bakit may paganitong chismis? So, kumikita naman na pero hindi makatabo, ganon. Kasi yung kita sapat lang din sa expenses nila araw-araw. So, mamaya, pag-uusapan po natin yan. Pero unahin po muna natin pag-usapan ng patungkol dito sa bagong advertisers kono. May bagong set. Wow, set of advertisers. So, hindi lang isa, maraming advertisers. Ngayon, napapasok sa tahanang pinakamasaya. So, ano kaya yan? Commercial, para hindi na paulit-ulit yung commercial nila? O major sponsor? Kung major sponsor, then congrats kung meron nga. Pero, ang alam natin na TVG ang meron. Kasi, tila meron nga daw pong bagong major na advertiser, main sponsor, ang TVJ or ang Itbulaga. So, meron pong pruweba, hindi lang po dala. Kasi, studio po ito ng Itbulaga And makikita nga po natin dito yung Shopee. So, parang pinopromote po itong 3-3 to 3-15, March 15 na shopping sale. Pero, nakakagulat lang din kasi buong akala po natin Lazada ang advertiser ng Itbulaga. And si Maine Mendoza ay endorser po ng Lazada. So kung 3-3 to, baka bukas po ito natin mapanood sa birthday special ni Maine Mendoza. Oo, for sure pag-uusapan po to. Something. Kasi si Maine nga po is Lazada endorser. Then may Shopee. So baka hindi naman bukas. Baka sa Lunes pag recorded. Kasi mukhang na-record na to. So, baka mga Lunes po nila ipalabas yan. Tapusin muna ang kay Maine Mendoza na special birthday celebration. Kasi ang March 3, birthday ni Maine Mendoza, pero papatak po ng linggo. So, bukas po talaga ang special birthday celebration ni Maine. Marami nga po mga cakes na marami pong magpapadala ng cakes, sponsors, and fans ni Maine Mendoza. As always, ganito naman po parate. Samantala, speaking of Maine Mendoza, so bukod po dito sa Bigo Plus event ni Mengay na kung saan mukhang hindi po siya sumulpot, pero sabi sa GTV, 8 PM daw po hahabol itong si Maine Mendoza. Narito naman at meron pong kinagigiliwan ng mga fans para po sa mga Maine lovers, sa mga Mainers dyan. So ito yung tuwa pong TikTok video ni Maine Mendoza. So, grabe, wala pa rin talagang kupas ang isang Maine Mendoza. Samantala, sabi dito sa article ng Bulgara, na lugi raw sa show na ipinalit sa Itbulaga. Kalat na tape, 800M na utang sa GMA7. Kumakalat ngayon sa showbiz circle na nagkakaproblema umano ang tahanang pinakamasaya or TP sa financial. Ang TP ay ang ipinalit ng Tape Inc. sa Itbulaga. Nang manalo ang TVJ, Tita Soto, Vic Soto, and Joey De Leon sa copyright ng programa. Pinag-uusapan ngayon ng grupo kung ano ang nararapat nilang gawin sa noontime show ng GMA7. Pinag-uusapan na ng grupo kung ano yung dapat gawin dahil lubog na raw sa utang.
Ayon sa source, masyado na raw kasing mataas ang expenses ng tahanang pinakamasaya, escalating beyond manageable levels na raw ang nangyayari. So meaning kahit mataas po ang kanilang commercial loads, ayon sa kanila, sabi nila, kwento nila yan hindi pa rin talaga sapat, mataas ang expenses. So paano masasabing kumikita yon kung lamang pa rin ang expenses kesa dun sa pumapasok? Meaning yung kanila pong commercials na sinasabing napakarami, umaabot ng 45 minutes, maliit lang yung bayad. Yung ad rates ng Tape Inc. maliit lang. Kaya kahit napakarami, hindi rin sila makaipon. So, malaking bagay din talaga na mapag-usapan yung ad rates. Alam niyo yon, yung tipong ang dami mong napamili kasi ukay-ukay lang. Mura lang. Kaysa sa isang bagay na binili mo na branded. Ganun mo masusukat yon, ka-legitary cards. Well, baka lang naman kasi sabi kahit maraming commercial loads, ganito yung nangyayari sa kanila. Hindi, mataas pa rin expenses. Sabi pa dito, loaded naman daw ang commercial ng TP, pero hindi pa rin daw ito masusustain sa laki ng gastusin, kaya iniisip na isara na lang ito. Iniisip na isara na lang ang tahanang pinakamasaya. Sino po nag-iisip? Okay, balikan natin sabi dito, pinag-uusapan ngayon ng grupo kung ano ang nararapat nilang gawin sa noontime show sa GMA7. Pinag-uusapan ng grupo din ang kasunod pinag-iisipan or iniisip na isara na lang ito. So yung grupo na yon ng tape ang umiisip na isara na lang. Grabe ka naman, vulgar article. Ayaw mo pang direct to the point. Charis, kaninong grupo ba? Sa tape o sa mga chismosa lang? Anyway, adding to the speculation is the absence of Tony Taviera, the prominent figure behind Tape Inc. from the management spotlight. Although, naka-associate pa rin si Taviera sa programa, may mga tanong na lumutang tungkol sa involvement niya sa gitna ng reported financial struggles. Ang laki na rin daw ng pagkakautang ng Tape Inc. sa GMA Network na nasa estimated 800 million. Estimated lang po So pwedeng more or less 800 million. While some attribute this debt to recent developments, it is suggested that it may have originated during the tenure of It Bulaga, a previous taping production under Taviera's leadership. So kayo guys, anong inyong say about dito? Samantala sabi ni Sir Romy Obispo, magandarang gabi Ma'am Gandara, mga fake news yung pinapakalat ng dalawa na mataas yung ratings nila. Natatawa tuloy ako sa mga pinagkakalat nila Procnoy at Best Pills. Samantalahin nyo lang na lagi mataas yung rating ng tahanang walang pundasyon dahil malapit na mawala sa ere yung show ng tahanang Bulagta. Grabe, huwag kayong ganyan. Nakakahiya yun. Nakakahiya pag po bigla pong nawala sa ere. Pag nasara, tapos patuloy po ang pagkakalat nila Best Pills, Procnoy, mga tape defenders po, na mataas at malaki ang kita ng tape dahil ang dami nilang advertisers. Umaabot daw ng 45 minutes ang kanilang commercial. Almost 1 hour pa nga. Base sa kanila, yung tipong panay sila ng sabi, pag mamalaki about Chan, tapos biglang mawawala sa ere. Nakakahiya naman po ata. Nakakahiya yun para sa mga tape defenders. Anyway, sabi naman ni Sir Froilan Juarez, magandang gabi. Good evening, Miss Gandara, Sir Yu. Kaya nila nireformat ang show ng tayo ng pinakamasaya para kopyahin ang segment ng It Bulaga. Wala nang maisip ang creative team nila dahil may sipon mga utak nila. So ngayon nga, unti-unti nilang binabalik yung one for all for one, di ba?
Sana gawa na lang sila ng sarili nilang pakulo. Hindi yung kokopyahin yung gagayahin yung idea ng mga segments ng Itbulaga kasi wala silang pagkakakilanlan. I mean, wala po silang sarili. So, sana patunayan naman po ng Tape Inc. na tama naman kahit papaano yung kanilang desisyon na tanggalin yung production pakailman ng TVJ. Kasi yun yung gusto nilang mangyari kasi kesyo naboboringan sila sa ginagawa ng TVJ. Boring pero lahat ng segment ng Itbulaga gusto nilang kunin, kopyahin, gayahin. Anyari? Sabi naman ni Sir Tony Santos, magandang gabi. Ang magre-reply na naman sa kanila ay si Attorney Maggie Garduque at syempre gagamitan ka ng mga salitang batas at matatakot ka. Well, to be honest, ang gulo po ngayon ang buhay ng mga halusos. Ang dami pong balita, puro laban na pakikipag-agawan like yung sa Dakak, yung sa pwesto sa politika, tapos yung sa Itbulaga. Ngayon naman, yung sa relationship with ni Bea at saka ni Dominic, nasingit na naman po ang halusos. Tapos legal matters na naman, legal actions na naman. Ang gulo-gulo guys. Grabe. Ito na ba talaga ang buhay ngayon ng mga halusos? Tungkol na lang ba sa pakikipag-agawan ang balita sa kanila, ang buhay po nila, ang pag-ikot ng mundo po nila? Well, I mean, itanggi man po nila at sabihin hindi totoo. Or kung hindi nga man nga totoo like yung kay Bea and kay Dominic, yung sa Dakak, ay bakit parati po silang namamagnet sa ganyang issue? Hindi sila nalalayo sa ganyang issue. Alam niyo yun, nasabi nga po ni Tony Gonzaga, nagre-reflect kasi yon sa personality mo. Like yung chismis, sasabihin na yung chismis ang lumalapit. Kasi nga, yun yung attractive ka sa ganun Ikaw yun Like, bakit mo nga naman sa akin ichichika yung isang bagay na alam mo namang wala akong pakialam at di kita papansinin. So, ganun din dito sa mga halusos na bakit nila na-absorb na bakit na-attract nila yung mga gantong issue dahil ganun ba talaga sila? Puro na lang hinggil sa agawan? Dahil kung hindi, bakit lahat na lang? Hindi, imposible namang nagkataon lang. Napakarami pong issue. Iba't ibang issue. Pero iisa ang pinatutungkulan. Agawan. So yun lang muna guys ng ating update sa gabing ito. Just comment down below para sa inyo pong mga opinion at saloobin. And of course, don't forget to click the subscribe button and the notification bell for more updates.